Taranta ko, iiyak, sumisigaw, gusto makapasok. Hindi na ho ako pinalapit kasi malakas na ho apoy. Yung anak ko kasi, nasa work. Pagdating niya, lumong-lumo siyang sinusuntok niya yung pader namin. Sabi niya, "Ma," sabi niya, "bakit?" Sabi niya, "Mapagbigay naman akong tao. Bakit nangyari sa amin to?" Hindi lahat naghahanda para sa sunog. Walang umaalis ng bahay sa pag-aakalang pagbalik nila, wala na ang lahat. Ngunit para sa ilang pamilya sa Orani, Bataan, iyon ang nangyari. At isa na doon ang pamilya ni Aling Daisy. Una ho kasi, bigla na lang nagsabi na may sunog. May sumigaw ho. Nagkataon ho kasi nandoon ako sa bahay ho namin. Dali-dali ho akong tumakbo kasi manugang ko ho nandirito. So, tiningnan ko ho. Ngayon nung di na ho ako pinalapit kasi malakas na ho apoy. Taranta ko, iiyak, sumisigaw, gusto makapasok kasi ho gusto, syempre, makasave ng mga gamit na naipon ng mga anak mo. Ipinakita pa sa amin ni Aling Daisy kung gaano kasikip ang daanan sa kanilang lugar. Sa loob lamang ng ilang minuto, mabilis na kumalat ang apoy at dahil sa magkakadikit ang mga bahay at masisikip ang daanan, mabilis ding lumaki ang panganib. Isang tao lang ho talaga ngayon. Tapos pinigilan na ho nila. Isang tao lang ho ako pinigilan ko. Pagka dumaan ho kayo dyan, kung dalawa ho kayo, bigilid na ho kayo. Oo. Sa mga lugar na tulad nito, hindi lamang isang bahay ang maaaring masunog. Isang buong komunidad ang maaaring maapektuhan. Di ba delikado pumanik? Okay na. Ngunit higit sa mga nasunog na gamit, may isang eksenang hindi makalimutan si Aling Daisy. Hindi ang apoy, hindi ang usok, kundi ang makita ang sariling anak na nawala ng pag-asa. Pagdating niya, lumong-lumo siyang sinusuntok niya yung pader namin. Sabi niya, "Ma," sabi niya, "bakit?" Sabi niya, "Mapagbigay naman akong tao. Bakit nangyari sa amin to?" Sabi niya po. Sabi ko, "Nak,
okay lang yan. Mapapalitan mo yan kaysa yung buhay. Buti, hindi natutulog yung manugang ko at yung apo ko po nasa school that time. Ilang taon ng pagtatrabaho, ilang taon ng pag-iipon, mga bagay na pinaghirapan. Sa isang umaga, nawala. Material lang yan, anak. Kayang palitan yan. Sabi ko, buti walang buhay. Tsaka kako nandyan si Lord lagi na gumabays ka ako sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Bilang isang ina, yun lamang ang kanyang naitulong sa gitna ng trahedya. Ang paalalahanan ng anak na may mga bagay na mas mahalaga kaysa anumang ari-arian at may Diyos na tutulong sa kanilang kahirapan. Ngunit hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa pagkawala ng tahanan. Sa sunog na ito may isang residente ring nasawi. Ayon sa mga nakasaksi, muli itong bumalik sa nasusunog na bahay upang kunin ang mga naipon niya sa loob, ngunit hindi na siya nakalabas. Sa mga ganitong sitwasyon, bawat segundo ay mahalaga. Kaya binibilisan namin yung pagre-responde papunta dun sa sunog. Kasi iniiwasan po natin na may casualty. Mahalaga po yun kasi agaw buhay po yan, sir. Yung mga ganun. Bukod dun sa buhay, yung ari-arian. Hanggat maaari, bibilisan namin yung pagpunta dun para maisalba yung mga ari-arian. Hanggat maaari. Masasabi po natin na lagi yung kasama yung takot pero nangunguna po palagi yung gusto po nating makatulong po dun sa bayan na nasasakupan po natin, sir. Basta po kada segundo yan, sir, dumodoble po yung apoy, yung laki po niya. Tsaka po yung intensity po nung apoy na... Yung behavior po kasi ng apoy, pinakamahirap i-predict, sir. Kaya po, kailangan po na maging agad po ang pagpunta namin. Habang lumilipas ang bawat segundo, lumalaki rin ang apoy. At habang lumalaki ang apoy, mas maraming buhay at ari-arian ang nanganganib. Dahil sa mga sunog na naranasan ng bayan ng Orani, lalong naging malinaw ang kahalagahan ng kahandaan. Bago ko ako maupo bilang mayor ng bayan ng Orani, wala akong gumagana ng fire truck. Wala. So, yung isa talagang hindi na gumagana, yung isa nasa pagawaan. Sa mga emergency na hindi inaasahan, mahalaga ang sapat na kagamitan upang mas mabilis na makaresponde. Habang dumarami ang pangangailangan, mas lumalaki rin ang hamon ng mabilis na pagtugon sa mga emergency. Upang mas mapalakas ang kakayahan ng bayan sa pagtugon sa mga emergency, ipinagkaloob ng Members Church of God International ang isang fire truck para sa bayan ng Orani. We will participate with God's help with every community effort na ibig po ninyong magawa, pati sa mga community services, sa ating pong iba't ibang mga barangay. Sa anuman pong paraan, uulitin ko po, bukas po ang MCGI para makapagsilbi sa pangangailangan po ng ating mga kababayan bilang pagdadala ng karangalan ng Panginoon na amin pong pinagsisilbihan. At ito'y bahagi po ng aming pananampalataya na aming pinagsisikapan na malakaran, mapagtulong-tulungan masunod, mapagtulong-tulungan na magawa sa karangalan ng Diyos na tumawag sa amin. Kaya po, bilang huli, ang lagi po naman, huwag po kayong magpasalamat sa amin, sapat po sa amin, marinig namin sa inyong salamat sa Diyos. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Muli po, sa ngalan po ng members ng Church of God International ng MCGI, tanggapin po ninyo ang munting alay
ng amin pong mga kaliitan sa karangalan ng Panginoon para po sa bayan ng Orani at sana hindi po ito ang maging huli. Maasa po kami na hindi lang po itong fire truck na ito ang magiging hangganan ng ating pong pagtutulungan, kung hindi magiging panibagong pasimula para sa mas malawak po naman na pag-abot sa ating mga kababayan. Narito po, iniaalay namin sa inyo ang isang fire truck para po sa bayan ng Orani. Mula po sa aming mga puso, tanggapin po ninyo sa karangalan ng Panginoon. Malaking bagay yan, malaking tulong yan ng ginawa ng MCGI para mas mapalakas pa po natin yung pagtutugon sa mga sunog, laban dun sa mga papinsalang sunog at saka sa mga buhay na sa mamamayan ng Orani. So napaka-malaking bagay yan para sa bayan ng Orani. At kahit papano, dagdagan yung mga magagamit ng ating mga bumbero sa pag-apula ng sunog kung sakaling magkaroon man ng kaganapan uli ng pagkakasunog dito sa ating bayan. Hindi natin alam kung kailan darating ang susunod na emergency. Ngunit sa bawat paghahandang ginagawa ngayon, may mga buhay na maaaring mailigtas. Mas po ang buhay kaysa material. Kaya sabi ko, magpapalitan yan anak. Andyan si Lord kako na handang gumabay kako sa atin. Sabi ko, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko, hindi naman tayo salbahing tao. Sabi ko po sa kanya. At para sa isang komunidad, malaking bagay ang malaman na may mga taong handang tumulong bago pa man dumating ang panganib.